Will Estrada Almeida, sa mga beloved children, ating patuloy na pag-alaala po sa turot aral nating beloved assistant pastor na siya Almeida, at sa ating mga beloved sa ating beloved preacher, Barbal, at bagamat wala po kami na mahal sa Rito, praise the Lord, at sa mga beloved workers po, at mga beloved mga awit, manunugtog, mga minamahal nating mga baguang bisita. Praise the Lord, welcome po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Everyone say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga kapatid ay darako na muli sa ating pong Bible study mga kapatid. Pamakatan po natin na The Holy City. Yan. Ito po mga minamahal ay karugtong pa rin ng ating pong tinalakay na yung pagkakasal mga minamahal. Marriage of the Lamb. Pagkatapos mga kapatid ng pagkakasal sa kalangitan, ang susunod na po noon, bababa po yung New Jerusalem. Praise the Lord. Amen? Yung bagong Jerusalem. Dahil itong Jerusalem ngayon, yung tinatawag na The Holy Land, na po sa Israel mga minamahal, ito po ay sisirain ng mga Antichrist. Ito po ay gigibain mga minamahal. Yung syudad na ito ay sisirain nila at yuyurakan ng 42 buwan. Ibig sabihin nun mga kapatid, 3.5 years na kanilang pagpuputol-putulin ang banal na syudad. Walang iba po ang Jerusalem. Ngayon mga minamahal, ito po ay papalitan ng Diyos ng bagong Jerusalem. Ang tinatawag na The Holy City. Amen. At ito po mga kapatid ay describe ni John the Beloved. Dinescribe niya kung ano po ang Holy City. Ano ang New Jerusalem. At mga minamahal, dito po tayo titira sa loob ng 1,000 years. Praise the Lord. Everyone say, praise the Lord. Ano, parang kung iisipin natin, totoo kaya yan? Parang ba? Magtatanong tayo, totoo kaya yan? Mga minamahal, kahit isang tuldok sa sinulat na salita ng Diyos, wala pong mali. Lahat po ay totoo. Amen. Praise the Lord. Ito po mga kapatid ay isinulat ng mga lingkod ng Diyos para atin pong malaman kung ano ang plano ng Diyos sa huling araw, kung ano ang plano ng mahal na Panginoon sa haharapin. Kaya nga sabi pa doon, ang mystery ay hindi na po itinago, yung hiwaga. Hindi na po ito itinago. Pinaalam na po ito sa mga propeta. Noong araw po mga minamahal, ito po ay tinatawag nilang mystery. Kaya hindi po ito alam nung araw nung sa lumang tipan. Pagdating po mga kapatid sa bagong tipan, wala na pong mystery. Lahat na po inihayag na ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya dito po mga kapatid, ano po, medyo baka maboring kayo dahil ito po ay sabi nga po mga minamahal, Bible study. Ano po? Subalit, dito natin malalaman ang salita ng mahal na Panginoon ay nagkakatotoo at ang salita ng mahal na Panginoon ay totoo. Amen. Praise the Lord. Kaya buksan na po natin ang ating Biblia. Dalawang aklat lang ang babasahin natin. Revelation at Isaiah. Kaya, yan. Madali lang ito mga minamahal at huwag po kayong mainip. Praise the Lord. Buksan na po natin ang Revelation 21. Aklat ng Revelation 21, talatang 10. Yan. Una muna natin basahin ang talatang 10. Revelation 21, verse 10. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok.
At ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos. So Lord, basahin pa natin sa talatang 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na handa gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, inahalin tulad po ang Holy City, ang New Jerusalem, katulad sa isang bride. Na ito po ay nagagayakan at grabe po mga minamahal, kumbaga yung kanya pong dekorasyon ay napakaganda. Napakaganda ng kasuotan. Itong New Jerusalem, hindi po ito galing sa lupa. Hindi po ito gawa ng tao. Amen? Alam niyo ba sa Jerusalem, nagtayo doon si Solomon ng temple. Ano po yung templo? Nagtayo siya sa Jerusalem. Ang tinayo na ni Solomon, karamihan po doon ay gold. Mga ginto po yung mga ganyan, mga tungtungan, yung mga haligi. Mga ginto po, binalot nila ng ginto yung mga kahoy. At alam nyo ba, yung mga kahoy na ginamit doon, mga nara galing sa Pilipinas. Praise the Lord. Maswerte ang Pilipinas. Ano po? Yung ginawang templo ni Solomon, ang mga nara na ginamit galing ng Pilipinas. Pero hindi po nara ang tawag doon sa kahoy na yun. Ang tawag doon para yung apitong. Sa atin, nara, mga minamahal. Praise the Lord. Ngayon, maswerte tayo mga kapatid, dahil itong Pilipinas, pinili po ito ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya marami po mga minamahal ang nag-aangkin. Marami ang bansa na gustong kunin, sakupin ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas lang po ang mayroong pinakamagandang weather, mga minamahal, sa atin. Kaya lang ayaw ng iba dito dahil nandito daw ang bagyo sa Pilipinas. Ano po? Pero ito ang pinakamagandang lupain ang ating bansa, mga minamahal, Pilipinas. Praise the Lord. Kaya napakaswerte po natin. At higit sa lahat, mga minamahal, nandito po isinilang ang propeta ng Diyos. Palakpakan natin ang mga kayo. At ang Pilipinas, mga kapatid, nakasulat din po sa aklat ng Isaiah. Hindi lamang po word na Pilipinas. Ang nakasulat po ay mga island. Mga isla ang nakasulat sa Isaiah. Kaya ang Pilipinas po, mga minamahal, nakaplano ito para iligtas ng ating pinakamamahal. Isa na po tayo doon. Isa na tayo doon para tayo po ay tumira doon sa bagong syudad. Ang tinatawag na The Holy City. Ang banal na syudad na ang Jerusalem. Now, mababasa natin kung paano po dinescribe ni John the Beloved ang New Jerusalem. Sa verse 11, basahin natin hanggang 27. Medyo mahaba, mga minamahal. Apocalypse 21, verse 11 hanggang 27. Na may kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, gaya ng batong haspe, na malinaw na gaya ng salamin. Tingnan niyo po. Ang pagka-describe niya, mga minamahal. Ang ilaw niya ay katulad ng isang mahalagang bato, gaya ng batong haspe at malinaw na gaya ng salamin. Na may isang malaki at mataas na kuta. May 12 pintuan at sa mga pintuan ay 12 anghel at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon na siyang 12 angkan ng mga anak ni Israel. Praise the Lord. Kompleto, mga minamahal. Sa silangan may 3 pintuan, sa hilaga ay may 3 pintuan, sa tinugan may 3 pintuan, sa kanluran ay may 3 pintuan. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. Ang mga ito ay ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. At ang nakipag-usap sa akin ay may panukat ng tambong ginto upang sukatin ang bayan. At ang mga pintuan nito at ang kuta nito
at ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. At sinukat niya ng tambuang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Praise the Lord. Sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko ayon sa sukat ng tao na sa makatuwid bagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Praise the Lord. Ever say praise the Lord? Purong ginto, mga minamahal. Ang New Jerusalem, purong ginto. Si Solomon nagtayo ng templo, may mga kasamang kahoy, binalot ng ginto. Ito, mga minamahal, walang halo. Lahat ay ginto, mga kapatid. At sabi pa dito, mga minamahal, sa verse 19, ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may palamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsaligan ay haspe, ang ikalawa ay sapero, ang ikatlo ay Calcedonia, at ang ikaapat ay Esmeralda, at ang ikalima ay Sarsidonica, ang ikaanim ay Sardio, at ang ikapito ay Crisolito, at ang ikawalo ay Berilo, at ang ikasyam ay Topasio, at ang ikasampu ay Chrysopasio, at ang ikalabing isa ay Jacinto, at ang ikalabang-dalawa ay Amatista. Puro sila, mga minamahal, mga precious stone. Ang lahat na ginamit, mga kapatid, dito ang lahat ng nilagay ng malapit dito sa Holy City, lahat po, mga minamahal, ay mga mahahalagang bato. Amen, praise the Lord. At ang 12 pintuan ay 12 perlas. At bawat pinto ay may isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng ninag na bubog. Hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at ang Kordero ay siyang templo doon. At ang bayan hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa Kanya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang Kordero. Praise God. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Itong Holy City, mga kapatid, hindi na kailangan yung mga ilaw. Hindi natin kailangan yung mga power supply katulad sa atin, yung kuryente. Wala yun, mga mahal. Hindi na rin kailangan ng liwanag ng buwan o ng araw, sapagkat ang liwanag doon ay ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Kordero. So napakaganda, mga kapatid. Napakagandang lugar itong inihanda ng mahal na Panginoon para sa atin. Isang siyudad, mga kapatid, na walang katulad. At sabi dito sa verse 24, at ang mga bansa ay lalakad sa pamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. At ang mga pintuan niyon hindi ilalapat kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. Yan. Tingnan niyo po, walang gabi. Lahat po, mga minamahal, ay liwanag. Walang madilim na parte sa siyudad na yun, mga kapatid. Sa verse 27, hindi papasok doon sa anumang paraan, anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklang-suklam, ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. Sino ang papasok doon sa Holy City? Yung nakasulat lamang sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya ito po, mga minamahal, ang sinasabi natin. Pangalagaan natin yung pangalan natin sa aklat ng buhay na ito po ay hindi mawala. Diba? Tayo po, mga kapatid, ang nag-aalaga noon. Yung pangalan natin. Kapag patuloy kang dumadalo, patuloy po yun na nagliliwanag yung pangalan natin. Kapag lang hina tayo, mga minamahal, ng lamig na tayo, hindi na tayo nagbibigay, hindi na tayo dumadalo, yung pangalan natin doon na-erase na. Nawawala na po, mga minamahal. Pag busy ka na sa negosyo, busy ka na sa trabaho, araw ng gawain, nandun ka na sa trabaho mo, yung pangalan mo doon, nawawala na. Amen? Wala na, mga minamahal, na-i-erase na. Ngayon, pag dumating sa iyo ang pagsubok,
mananalangin ka. Yung anghel, mga minamahal, na tumatanggap ng prayer. Kasi sa langit may anghel na tumatanggap ng mga panalangin. Ngayon, pag tinignan doon sa aklat ng buhay, sino itong nananalangin? Wala naman ditong nakalista na pangalan niya eh. Hindi siya papakinggan ng Diyos. Amen? Bakit, mami naman? Dahil mayroon siyang pagkakasala sa ating mahal na Panginoon. So tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano ng lamig, ng hina, ano ang gagawin natin para pakinggan tayo ng mahal na Panginoon? Ang gagawin natin, lalapit tayo sa elders of the church at hihingi tayo ng panalangin. Yun ang tinatawag na prayer request. Pag hindi ka humingi ng panalangin sa mga elders of the church, ang panalangin natin hindi papakinggan ng Diyos, mga minamahal. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na itong ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? May naalala ako, mga kapatid. Nagpabautismo siya. Nung nagpabautismo siya, ang ginamit niyang pangalan, hindi yung tunay niyang pangalan. Kasi ayaw niya yung pangalan niya eh. Sabi niya, parang hindi maganda ang binigay na pangalan sa atin ng magulang ko eh. Ayaw ko itong pangalan ko. Noong nagpabautismo siya, mga minamahal, ang ginamit niya, yung alias niya. Yung alias lang daw ang ginamit. Ngayon, nung siya po, mga minamahal, ay kinuha lang mahal na Panginoon, napunta siya doon sa registration, sabi ng anghel, anong pangalan mo? Sinabi niya yung palayaw niya. Ang sabi niya, wala dito yung pangalan mo. Hindi dito nakasulat. Ngayon, sabi, imposible. Mainit ako na naglingkod sa mahal na Panginoon, imposible na wala dyan ang pangalan ko. Tinanong siya ng anghel, ano ang tunay mong pangalan? Nung sabihin niya yung tunay niyang pangalan, nandoon nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Praise the Lord. Ever say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung ano po yung pangalan natin ditong ibinigay sa lupa, yun din po ang nakaregister sa langit. Now, sa ating mga baguhan, paano makarehistro ang ating pangalan sa langit? Yan. Nandito kayo, mga beloved visitor, napakaswerte nyo. Dahil ito yung way, ano po, kumbaga sa dalan papunta sa langit, ito po yung ang Jesus Miracle Crusade. Ano po? Pasensya na kayo. Ang dalan papunta sa impyerno, medyo masakit, yung mga lasingan, sabungan, papunta yan sa impyerno, ay huwag kayo masasaktan dahil sinasabi ko lang po sa inyo. Yung nasa Bible. Ano po? Yun po ang papunta ng impyerno, yung mga babaero, papunta yan sa impyerno. Yung dalawa, tatlo ang asawa, papunta po yan ng impyerno. Ito mga minamahal, itong gawain na ito, papunta ito ng langit. Bakit po? Dahil dito po yung mga drug addict, yung mga babaero, mga lasinggero, yung mga sugarol, binabago ng mahal na Panginoon. Kaya dito, mga kapatid, papunta ito ng langit. Itong paglilingkod natin dito, wag kayong magsasawa na kahit pabalik-balik, pare-parehas lang naman ngayon yung gawain. Puri, patotoo, giving, awit ng choir, preaching, isipin, sa ulano ko na yan. Pero hindi ba natin alam, mga kapatid? Tayo po ay naglalakbay spiritual. Naglalakbay tayo. Ngayon, pag tumigil ka sa paglilingkod, humihinto ka sa paglalakbay. Saan papunta ang paglalakbay natin? Papunta sa piling ng mahal na Panginoon. Amen? Kailan ang finish line? Kailan ang katapusan ng paglalakbay natin? Matatapos ito pag kinuha na tayo ng Diyos. Kailan tayo kukunin ng Diyos? Walang nakakaalam kung kailan matatapos ang buhay natin. Amen? Kaya mga minamahal, kung naglakbay tayo, naglakbay tayo mga kapatid hanggang mamatay tayo at ang ginagawa natin ay yung ayaw ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng mahal na Panginoon. Pero kung naglalakbay tayo, nabubuhay tayo, at ang ginagawa natin ay ang kagustuhan ng Diyos, pagdating ng finish line, kamatayan natin,
magkakaroon tayo ng panibagong buhay, yung tinatawag na second life. Haharap tayo sa Diyos, sasabihin sa atin ng Diyos, welcome ka anak sa aking kaharian. Amen? Dahil ginawa mo ang aking kalooban. Marami mang pagsubok, marami mang pag-uusig, naghihirap ka man pero nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa akin. Welcome anak sa aking kaharian. Praise the Lord. Amen? Pero kung hindi tayo maglingkod sa Diyos at magpatuloy tayo sa pagkakasala, pagharap natin sa Diyos, pagdating ng finish line ng buhay natin, harap tayo sa Diyos, anong sasabihin sa atin ng Diyos? Hindi kita nakikilala. Lumayo ka sa akin, ikaw na taong gumagawa ng masama. Amen? At saan, mga minamahal, dadalhin ang taong makasalanan? Dadalhin ng Diyos sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. So nakakatakot, mga minamahal. Ngunit ito po ay sinasabi na ng Diyos, sinasabi na po sa Bible, sinasabi na sa kanyang banal na salita, para ang tao po, mga minamahal, bigyan po siya ng warning. Ano po? Hindi po tinatakot ang tao, hindi po tinatakot ng Diyos ang tao. Kundi binibigyan ng babala ang tao. Nang sabi ng malapit, huwag kang dumaan dyan. Mapapahama ka dyan. Amen? Diba? Yun po ang binibigay ng Diyos. Warning lang, warning. Dito ka dumaan sa Jesus Miracle Crusade. Maliligtas ka dito. Everybody say, praise the Lord. Paano natin napatunayan na talagang maliligtas tayo? Paano natin napatunayan? Ang preba lang, maminaman. Isang preba lang sa buhay natin na maliligtas ka. Kung mayroon kang pag-uugali na masama na binago ng Diyos. Yun. Isang preba lang, mga minamahal. Pag binago ng Diyos ang iyong pag-ugali na dati masama, na dati mga minamahal, sabi nga po, hindi ka marunong magpatawad, mataas ang ating pride, binago yan ng Diyos. Isang preba na tayo po ay patungo sa buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Everyone say, praise the Lord. Ngunit mga kapatid, kung mayroon tayong napuntahan na gawain, sabihin natin, magandang gawain, maganda ang kasuotan, maayos ang kasuotan. Formal, disiplinado. Pero mga minamahal, pagdating natin doon, wala man lang tayo napakinggan. Kahit isang patotoo na ang Diyos dito nagpapagaling. Wala po yun sa katotohanan. Amen? Dito mga kapatid, lahat po na nagpapatotoo, sabi nga nila, binabayaran yan, hindi yan totoo. No. Lahat dito nagpapatotoo. Sabi nga, yung nagpatotoo kanina, malaking lalaki, matapang na lalaki. Pero bakit siya umiiyak? Dahil totoo ang Diyos na nakilala niya sa gawain na ito. Amen? Ha? Bakit siya umiiyak? Napakalaking lalaki, umiiyak, sabi nga. Bakit? Bakit ganun? Hindi po natin kagustuhan yun na tayo'y umiyak. Naiiyak tayo dahil nalaman natin na totoo ang ating pinakamamahal na Kanya. Kasi na kamatayan ng mga minamahal ang dumating sa iyong buhay. Pero hindi pa ito ang kagustuhan ng Diyos. Kaya hindi pa pinapahintulot ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya doon po ma-realize natin na totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin, although hindi natin nakikita. Alam, yung mga presidente, may mga yung mga security, mga minamahal. Mga presidente, mga hari, may mga security sila. Talagang napoprotektado sila mga minamahal ng mga tao. May protection sa kanila. Kompleto sila ng mga doktor. Halos lahat mga minamahal na kailangan nila nandun na. Tayo mga kapatid, hindi man natin nakikita, ang kasama natin ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kasama natin siya mga minamahal. Kaya, halimbawa lang na po, kumakain ka, ang ulam mo ay sabihin natin hindi masarap na ulam. Sabihin natin, tuyok, asin. No, asin lang, no? Pero sa pagkain mo nagpapasalamat ka, ang Diyos natutuwa, mga minamahal. Natutuwa ang Diyos, mga kapatid. Kahit naghihirap ka, natutuwa ang mahal na Panginoon dahil marunong tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hindi tayo nagrereklamo kung ano ang dumating sa atin. Amen? Dahil ang itinuro sa atin ng ating parents in the Lord,
maglingkod tayo na may kasayahan sa ating mahal na Panginoon. Masaya ka lagi, mga kapatid. Wala ka ng kaaway. Di ba? Kahit inaaway ka na, hindi ka nakikipag-away. Amen? Then binago na tayo ng Diyos. Papunta tayo sa Holy City, sa New Jerusalem. Sipin niyo po, sa New Jerusalem, titira tayo ng 1,000 years. 1,000 years. Diba? Maghahari tayo kasama ng mahal na Panginoon. Dito mga minamahal, 3 years na pagka-mayor, inaagawan, nagpapatayan sila. Diba? Yung mga politiko, papatayan sila. 3 taon lang na termino. Itong inaharap mga minamahal, 1,000 years, titira tayo dito sa lupa. Napakaganda, di ba? 1,000 years, talagang magsasawa ka mga minamahal. Amen? Ha? Saserdote tayo ng Diyos. Anong ibig sabihin ng saserdote ng Diyos? Mataas ka pa sa hari. Mataas ka pa sa presidente. Dahil saserdote ka ng Diyos. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ha? At mga minamahal, ayon sa Bible, itong darating na 1,000 years, kaya sabi ng iba, end of the world na ngayon. Hindi pa, mga kapatid. Nagkakamali yung mga tao na nagsasabi, 2012, end of the world. Hindi pa. Darating ang end of the world, mga kapatid, after ng 1,000 years. Ano po? Kaya kung namatay tayo, mga minamahal, halimbawa, nag-rapture na, namatay tayo, pagkatapos ng rapture, hindi tayo nakasama sa rapture, namatay tayo pagkatapos ng rapture, hindi tayo mabubuhay sa loob ng 1,000 years. Matutulog lang. Grabe, mami namin, hindi mo ma-experience yung 1,000 years na paghahari. Ano po, sabi doon sa Revelation, yung iba hindi nabuhay sa loob ng 1,000 years. Yung mga namatay, hindi nabuhay. Kaya ngayon, mami naman, sikapin natin, no? Na magpakainit tayo na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unahin natin ang Diyos. Diba? Yung pangarap natin ngayon, yung mga estudyante na nangarap pa kayo, malabo na mga minamahal. Malabo na tayo makakuha ng magandang trabaho. Amen? Then, ngayon na napakaraming walang trabaho. Na may mga pinag-aralan tapos na mga pag-aaral. Ha? Di ba mga kapatid, sabi nga po ng iba, kahit isang tuka ka, basta mayroon kang Diyos na pinaglilingkuran. Ito na naman ang importante. Hindi na gaano mahalaga yung ating mga pangarap. Ang ipangarap natin ay ang buhay na walang hanggan. Na tayo po'y makarating sa piling ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Itong mga mayayaman, mga minamahal, kala natin napakaganda ng kanilang buhay. Napakaganda ng kanilang mga tahanan. No? Yung kanilang mga tirahan, mga kondominium. Grabe mga minamahal. Ang gagara ng kanilang mga tirahan. Pero alam niyo mga kapatid, pagdating ng paghahatol ng Diyos, ang titirhan nila ay dagat-dagatang apoy. Diba? Impyerno mga minamahal. Itong mga yayaman na wala ng panahon para sa Diyos, ay araw ng linggo, sayang. Kikita ako ng 100,000. Anong gagawin ko dyan sa Jesus Miracle Crusade? Wala naman akong mapapala dyan. Wala namang sweldo dyan. Wala nang pagkain na ibinibigay dyan. Oh. Di ba? Kung isipin mo, kung sa tao lang, isipin mo, lugi ka. Kung pupunta ka rito ng linggo, kumikita ka ng libo-libo sa araw na yan, sabihin mo, lugi ka. Pero mga minamahal, pag nandito tayo araw ng linggo, higit pa sa ginto ang nakukuha natin. Hindi ba natin nakikita mga minamahal, higit pa sa ginto. O, tingnan niyo po. Yung dati ng kapatiran nandito, laging dumadalo mainit, nagpupuri, nagsawa siya. Dahil kumikita siya ng malaki pag-araw ng linggo, nagsawa. Ngayon, nung magsawa siya mga minamahal, iniwan niya na ang gawain. Kumita siya ng malaki. Hanggang lumipas ang araw, buwan, taon, hindi na siya nagpatuloy. Nagkaroon siya ng sakit. Naubos lahat ng kanyang pera. Naubos lahat ng kanyang pinundar. Naubos yung bahay niya, yung lupa niya naubos. Ang sakit niya hindi gumaling. Ang naisip niya, wala na siyang pera. Sabi niya, mahal na Panginoon, babalik na ako sa iyo. Magpapatuloy na akong dumalo, maglingkod sa iyo.
Paggalo niya, mga minamahal. Pagsisi niya, sabi niya, manunumbalik na ang malapay noon, magpapatuloy na ako. Nagsisi siya, pinagaling siya ng Diyos. Wala kahit isa, sintimo, kahit piso hindi siya gumastos. Dito ang Diyos ay totoo, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hindi dito kailangan ng Diyos na tayo po ay maraming pera. Hindi kailangan ng malapin kung ano ang ating buhay. Ang kailangan lamang ng malapin dito, mga minamahal, ibigin natin siya ng buong puso. Buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. Yun lang po, mga minamahal, ang hinihingi sa atin ng malapin nun. Lumakad tayo na may kababaan kasama ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Everyone say, praise the Lord. Huli malapin, mga minamahal, napakaganda ng pangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po for the future po. Hindi po natin ito dito makikita sa lupa. Ngayon, makikita natin ito sa darating, sa future. Kaya yung iba, hindi po naniniwala. Sabi ng iba, bakit nakapunta ka na ba ng impyerno? Nakarating ka na ba ng langit? Yun ang sinasabi ng iba. Tinatanong ng iba. Pero sabi ng mga pastor, kahit walang langit, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Dahil ang karamdaman ko pinagaling, ang problema ko nilutas. Nung ako'y manalangin sa Diyos, nung ako'y maglingkod sa Diyos, ang lahat ng mga karamdaman ko ay pinagaling. Kahit walang langit, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Praise the Lord. Diba? Dahil na-experience, mga minamahal ng ating mahal na pastor, na-experience niya kung ano ang nakita niya dito sa gawain ito na totoo ang sinasabi ng Bible na yung mga kitong gumagaling. Nakita niya, yung tagaparungkan, wala ng pag-asa, tatapon na lamang doon sa lugar ng mga kitungin. Nung nakilala ang mga lapay doon, gumaling ang kitong niya. Grabe mga minamahal. Sister Wayne, leukemia, walang kagalingan ang sakit na leukemia, magkikemotherapy ka, ano ka ng dugo para palitan yung dugo. Pag wala ka ng pera, patay na. Dito pinagaling libre, walang bayad. Sabi naman, ito yung preba na ang gawain na ito ay totoo at papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya pag lumayo tayo, mga kapatid, naghanap tayo ng ibang gawain, naghanap tayo ng ibang Diyos, ang ating malapit ay magagalit sa atin. Dahil nandito na ang totoo. Wala na tayong hahanapin pa, mga minamahal. Dahil nandito na nakasulat sa Bible ng kasulatan kung ano ang totoong Church of the Living God nandito sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Now, ituloy pa natin, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa Revelation 22 na po tayo, mga kapatid. 22, talatang 1 hanggang talatang 5, mga kapatid. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na nagniningning na gaya ng bubog, lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero, at sa gitna ng langsangan niyaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga. Namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Dito, mga minamahal, sa New Jerusalem, sa 1,000 years, wala nang doktor. Wala nang mag-aaral na mag-doktor. Dahil ang magpapagaling, kung mayroon kang sakit, itong dahon ng punong kahoy ng buhay. Amen? Praise the Lord. At ang punong kahoy na ito, mga kapatid, 12 bunga na magkaiba-iba. No? 12 bunga. Sabi nga doon sa ibang mga nagsasabi, ang ubas ay katulad ng puno, ay bunga ng niyog. Di ba? Ang ubas maliit lang. Pero doon daw, parang katulad ng bunga ng niyog. O, isang ubas pa lang, hindi mo na maubos-ubos yata yun. Praise the Lord. At bawat buwan, mga minamahal, nagpapalit ng bunga. Ano? Lahat ng prutas dito sa lupa, makikita natin doon sa New Jerusalem. Kasi every month, papalit siya ng bunga. Kung santol ngayon, susunod, halimbawa avocado, basta 12-12 siya, mga minamahal. Bawat buwan, 12 bunga ang papalit. So grabe, mga kapatid. Kaya yung hinahanap natin, mga minamahal, dito sa lupa,
Makikita natin to doon sa New Jerusalem. Amen? Yung mga masarap na pagkain na gusto natin kainin, doon natin siya matitikman. Praise the Lord. Ever say, praise the Lord. At yung mga minamahal, ang wala doon, yung mga ginagawa dito na masama sa lupa, wala na doon. Amen? Wala na doon ang maglalasing, walang magsisigarilyo, wala na doon. Ang nandun lahat, mga banal. Praise the Lord. Kaya tayo dito, mga kapatid, sa lupa, tinuturuan. Tinuturuan tayo na huwag tayong makiayon sa mga ginagawa ng tao sa mundong ito. Dahil ang ginagawa ng mga tao dito sa mundong ito, alam niyo ba, mga kapatid, kung sino may kagagawan? Kung sino po yung author? Walang iba po ang dyablo. Kaya tayo ng mga tao, ang mga tao po, mga minamahal, alipin sila ng dyablo. Ano po? Kaya walang magagawa ang tao kahit makapangyarihan pa yan, presidente pa yan, kaya siyang alipinin ng dyablo dahil ang dyablo ay makapangyarihan din. Amen? Pero itong kakaiba, mga kapatid, kapag nabautismuhan tayo sa pangalan ni Jesus, tinanggap natin ang mahal na Panginoon, naglingkod tayo sa Diyos na buhay, mas makapangyarihan yung nasa atin. Sapagkat siya po ay hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kaya ito po yung ating pong maminamahal, napakalaking pribilehiyo na mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasamahan tayo para labanan natin ang lahat ng kasalanan dito sa mundong ito, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya maminamahal, sa loob ng 1,000 years, wala nang giyera. Nako, walang giyera, walang gagawa ng baril. Wala rin karahasan, mga minamahal. Walang drug addict, walang drug pusher. Walang mga kurap, mga minamahal. Wala. Sa 1,000 years, napakaganda. Kaya ito po, mga kapatid, nasahin natin. Hindi po dito ngayon, hindi ngayon. Yung sa future, mga minamahal, yun ang isipin natin. Ang isipin natin ngayon dito sa lupa, okay na may pagkain ka, may sinusuot kang damit, may natutulugan kang bahay, masiyahan ka na doon. Hindi na tayo dapat maghanap ng mga kayamanan. Dahil ang tunay na kayamanan natin, nasa piling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ano po ang panalangin ni Solomon? Ano ang prayer niya? Mahal na Panginoon, ibigay mo sa akin ang aking pangangailangan. Pangangailangan lang, needs. Ano po? Needs ang hinihingi niya. Huwag mo akong bibigyan ng kayamanan, baka malimutan kita. At huwag mo rin akong pahirapin, baka ako magnakaw, magkasala ako sa iyo. Balance, mga naman. Ano po? Kailangan natin yung balanse. Kaya, mga kapatid, kapag tayo po ay puro na lang hanap buhay, mawawala po tayo sa balanse. Amen? Mawala. Kasi dapat balanse lang, mga minamahal. Sabi ni Solomon, huwag mo akong bigyan ng kayamanan, huwag mo rin akong pahirapin. Balanse lang. Nasa katamtaman lang siya. Praise the Lord. Ganun po ang prayer natin. Nasa katamtaman lang, mga minamahal. Bigyan lang tayo ng Diyos ng ating pangangailangan. Araw-araw, mayroon tayo, mga minamahal, pagdating ng bill, ng kuryente, ng tubig, may pambayad tayo. May pambayad tayo sa ating mga utang. Sapat na yun, mga minamahal. Amen? Yun ang needs natin. Hindi na po yung wants. Sabi ng iba, mahal na Panginoon, gusto ko nang mamahal yung cellphone. Hindi na po needs natin yun. Yung kailangan lang natin ang ating hingiin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ever say, praise the Lord. Mga minamahal, malapit na po tayo matapos. Basahin pa natin itong Isaiah, mga kapatid. Isaiah 65, verse 18 hanggang 25. At Isaiah 60, verse 17 to 22. Na last verse natin ito, mga kapatid. Aklat ng Isaiah 65, verse 18 hanggang 25. Sabi dito sa 18, ngunit kayo mga tuwa at mga galak, magpakailanman sa aking nilikha.
Sapagkat narito ang aking nilikha na kagalakan ang Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. Ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya ang aking bayan, at ang tinig ng iyak hindi na maririnig pa sa kanya, o ang tinig man ng daing. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay, unang matanda man na hindi malulubos ang kanyang kaarawan. Sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taon gulang, at ang makasalanan na may 100 taon ang gulang ay susumpain. At sila'y magtatayo ng mga bahay at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mag-uubasan at magsisikain ng mga bunga niyaon. Sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan, sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain, sapagkat kung paano ang kaarawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan. At ang aking mga pinili ay magagalak at namalaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Sila hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga nganak mas para sa kasatunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon. At ang kanilang mga anak na kasama nila. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. Ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Present. Amen? Napakaganda, mga minamahal. Ang mga ganid na hayop, leon, kumakain ng kapwa niya hayop, hindi na siya kakain ng kapwa niya hayop. Ang kakainin niya, dayami. Ang ahas, mga minamahal, hindi na po kakain ng kung anong hayop. Ang kakainin niya ay alabok. Praise the Lord. Kaya napakaganda. Di ba? Ang bata, sanggol, mamamatay isang 100 years. Tayo nga dito, matanda na, hindi pa umaabot ng 100. Samantala dito, mga minamahal, ang edad, 100, sanggol pa lang. O, di ba? Isip bata pa. Nagdidide pa, mga minamahal, 100 na ang edad. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nakakatuwa, mga minamahal. Lord God, wala naman minamahal ng kasamaan na mangyayari sa lupa ito. Kaya ang isipin natin, yung pangako ng Diyos. Amen? Praise God. Patuloy tayo maglingkod, magpagamit sa mahal na Panginoon. Umawit sa mahal na Panginoon. Kung tayo po'y binigyan ng Diyos ng karunungan, gamitin natin para sa gawain ng ating dakilang Diyos. At sa Isaiah 60, verse 17 to 22, mga last verse natin, mga minamahal. 60:17, kahalili ng tanso ay magdadala ako ng ginto, kahalili ng bakal magdadala ako ng pilak, kahalili ng kahoy ay tanso, at kahalili ng bato ay bakal. Akin naman gagawin ng iyong mga pinuno at ang kapayapaan at ang iyong mga maniningil ay katwiran. Karahasan hindi na maririnig sa iyong lupain, ni ang kawakasan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta na kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Ang araw hindi magiging iyong liwanag sa araw o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ay magiging sa iyo ay walang hanggang liwanag. At ang iyong Diyos ay iyong kaluwalhatian. At ang iyong araw ay hindi nalulubog, ang iyong mga buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag. At ang mga kaarawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Praise the Lord. At sa 21, mga minamahal, at 22, ang iyong bayan naman ay magiging matuwid na lahat. Sila'y magmamana ng lupain magpakailanman. At ang mga sanga na aking pananim at ang gawa ng aking makamay ay upang ako'y luwalhatiin. At ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Everybody say praise the Lord. Napakaganda, mga minamahal. Ito po ang mangyayari. Ito ang plano ng Diyos, mga kapatid, sa 1,000 years. Napakaganda. Wala nang karahasan. Ang mga pinuno daw, mga minamahal, magiging kapayapaan. At ang mga maniningil ay katwiran. Lord to God. Sabi pa nga doon sa iba, mga minamahal na talata, aabutan na nagtatanim yung nag-aani. Sipin niyo po yun. Grabing kasaganaan. Yung mga nag-aani, hindi pa tapos, nagtatanim naman yung mga paratanom. Kung sabi ko, yung paratanom, dahil igwan yung paratanom, igwan yung paraani. So paratanom, mga minamahal, nagtanom, aaniho na, halimbawa, aaniho na. So paraani, aabutan na naman kaso paratanom, dahil patapos yung anihon. Ganyan po ang kasaganaan na mangyayari, mga minamahal.
Walang abono, walang spray, mga minamahal. Sapagkat wala na pong salot na darating. Lord to God, palakpakan natin ang ating pinakamahal. Kaya napakaganda, mga minamahal, ng plano ng Diyos. Magpasalamat tayo sa ating mahal Panginoon. Awitin natin mga kapatid, ang awiting give thanks, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Habang ako ating mga baguhan ay lumalapit sa ating dakilang Diyos para tanggapin ang galang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.